Halimbawa, yung coffee table book na ang halagay 3.5 million, wala namang question doon sa pagbibida, perhaps no, sa ilang pong mga accomplishment ho ng inyo pong Opo. opisina, pero Yes yung po. pagbibida sa mga taong namamalakad ng PhilHealth, ngayon pa lang po, matindi na ho ang pagkontra. Ano po masasabi niyo ron? Ano bang kaibahan po sa reserve funds at investment reserve fund, Doktor? Kasi po ang binabanggit, di ba, ng mga mambabatas po na nagdesisyon nga dito po sa Yes pag-zero po. ho subsidy ay dahil daw po malaki ang reserve fund ng PhilHealth. Opo. Inyo na ho ba na-confirma, Doktor? Ilan po ulit? 431 billion? Opo. Inaamin po ninyo na ang inyong insurance contract liabilities ay aabot sa 1.15 trillion pesos 2023 pa lang. Gagastos daw po ang PhilHealth ng 138 million pesos nung una para sa Christmas party, pero kinalaunan klinaro po ito ng PhilHealth mismo. Sinasabi this is for the 30th anniversary. Ipaliwanag po natin itong ganitong kalaking amount na gagastahin ng PhilHealth sa taong 2025. Oo. Well, DJ Chacha, tama ka, no? This is for the anniversary celebration, the 30th anniversary celebration of PhilHealth, and the celebration of the National Health Insurance Program Month, which happens to be in February also. This is the budget as proposed and the activities as proposed ay hindi pa naman po final at hindi pa rin po approved. But that is a budget for the whole corporation para po sa lahat ng regional offices and lahat ng LEO offices, and the celebration po kasi is planned to be done the whole year, at ito po ay celebration para hindi lang sa mga PhilHealth employees but to include the members, the employers, and the other stakeholders like the hospital providers, kasi po may mga activity ng visitation to the hospital, to the patient, employers forum, and of course yung po mga members na bibisita sa ating mga opisina during the time. So, again, yes, it's a planned activity po, but again, hindi pa po siya final and hindi pa po approved. The event will be on February, nabanggit niyo po. Ilang araw na event po ito, sir, na paggagastahan natin ng ganito kalaki na pondo? Gaya po na nabanggit ko, the activities po are for whole year round, but the main is on the February, which is the National Health Insurance Program Month, na kung saan nakapaloob po yung ating mismong anibersaryo on Feb 14. Pero yun pong selebrasyon ay mangyayari sa buong taon. May nabanggit po kayo kanina, hindi lang ito for employees, nabanggit niyo po even for members. Paano po iyon? Paano po magiging parte nitong selebrasyon na to yung members ng PhilHealth? Well, katulad po nung pagpunta, halimbawa, yung mga miyembro po natin na pupunta at magkakaroon ng transaksyon sa PhilHealth, dyan po mapapabigay yung pong ating dyan sa listahan ng mga giveaways or tokens po. Yan po ay para po sa kanila, and magkakaroon din po tayo ng mga activities katulad po ng mga fora na kung saan ang ating po mga patients and members and different types of members ang ating pong iimbitahin, at katulad din po ng ating mga employers. Makikisingit lang ako, Doktor, ha? At siya, ano? Yes po, Apo. Doktor, ano ho ang ibig sabihin ng HO tsaka PROs dito po sa project description po ng inyong gastusin? Yun pong head office, Yun. yun pong HO, Okay. yung PROs po, yun pong PhilHealth Regional Offices. Ayun, okay. Para malinaw tayo. Doktor, ito kaninyo ay hindi pa po approved? Yes po, those are proposed because those budget po are part of the corporate operating budget for 2025. At yun pong corporate operating budget ay hindi pa po naaprubahan. Kasi po ngayon ay December 16 na. Hanggang ngayon po, yung corporate budget nyo, hindi pa po na-aprobahan. Sir, di ho ba maaga po tayo naghahanda ng budget po for the year, the year after nga ditong inyo pong kasalukuyang budget? Actually, today po, today December 16, magkakaroon po ng board meeting and bank, at naka-agenda po doon ang corporate operating budget. So as in ngayon pa lang. So pati po itong issue ng zero subsidy, nasa agenda na po ba today?
Well, yun pong zero subsidy, yan naman po ay iniintay na rin lamang natin kung yan po ay maaprubahan at maisa sa batas. Siguro po ay mapapag-usapan, pero again, yan po ay iniintay na lang natin yung magiging desisyon kung talaga maisa sa batas. Opo. And ang gaya po ng nabanggit natin ay tayo naman po ay nag-assure na patuloy po tayo makakapagbigay ng benepisyo at makakapagpapalawak ng ating benepisyo. Okay, sige. Mamaya na pa natin pupuntahan yung pagpapalawak ng inyo pong benepisyo. Balikan ko lang po itong inyo pong anniversary proposed budget. Sir, sir, mawalang galang lang po ha kasi ang Yes, ang tanong po ng iba ay iginagalang naman po natin yung pagdiriwang ng mga anibersaryo, no? Opo, wala ho namang problema yung misa, kung misa man yan, ilang pong mga pagkain, kung kinakailangan. Pero ano ba daw ho ang parang dapat niyong ipagdiwang gayong ang ibinibigay na serbisyo po ng PhilHealth ngayon sa mga miyembro ay hindi po namin pinagdiriwang. Bagkus ay ikinalulungkot namin ng mga miyembro po ng PhilHealth. Well, iginagalang po natin yung mga sentimiento at yun din pong mga karamdaman or nararamdaman ng pong gaya ng inyong binabanggit. But of course, alam din naman po natin na in the past 30 years po ay meron din naman po mga achievements and accomplishments ang PhilHealth na maaari din po nating ipagdiwang at ipagmalaki gaya nga po nitong mga nahuli nating pagpapalawak ng ating mga benepisyo. Opo, yung pong pagpapalawak na yan, muli po, no, babalikan nga natin. Kasi nagdagdag kayo ng premium, ano po, ha? Opo, and then, at pagkatapos niyan, nagbigay daw nga ho kayo ng contribution sa national government, kaya ito ho yung kinukuha nga ng 89 billion. Anyway, kasi paano po natin maipapaliwanag sa mga miyembro ng PhilHealth ang ganito pong gastusin, ano ho ang relevance nito sa inyo pong pagdiriwang na kinakailangan pa natin ng 7 million para sa building display sa mga PhilHealth regional offices? 7 million. Special tokens for employees and giveaways, kasama po dyan ang mga payong sa 7.9 million. Meron din po kayong gala night sa inyong main office na 4.4 million at doon gala night ninyo sa mga probinsya sa regional offices po ay 13 million. Meron pa kayo sports meet na 32 million pesos. Sa gitna nga po ng kakulangan natin sa benepisyong ibinibigay sa mga miyembro sa ngayon, sir. Paano ho natin ito maipapaliwanag na kailangan yung gumasta ng pagkalalaking halaga sa ganito pong aktibidad na hindi naman po ganong kagandahan ang inyong imahe? Well, gaya nga po ng nabanggit ko, Manong Ted, yan po ay mga proposed activities at hindi pa po naaaprubahan. So siguro naman po ayan ay dadaan pa rin, of course, sa evaluation, especially kasama nga po yan sa ating sa COB. And hintayin po natin kung maaprubahan itong mga proposed activities na ito. Gaya nga po rin ng nabanggit ninyo, this is a milestone year for PhilHealth kasi 30th year na po natin ito kung kaya't nagkakaroon po tayo ng mga proposed activities for that. Mm-hmm. Pero gano'n na rin nga po dahil sa mga pangyayari ay I'm pretty sure it will also be scaled down. Opo, yes. Doc, ako po'y humihingi ng pangunawa. Sorry po sa ating katanungan. Baka masakit pakinggan, pero yun din po naman po ang sentimiento ng ilang po mga miyembro. Opo. Doktor, sino po ang nagpanukala nito? Ito hong listahan na ito. Sino po? Ito ba'y lupon? Sino hong mga nag-aral nito? Well, there is a anniversary committee po na binuo para po sa pagpaplano ng mga activities. Opo, kasi po sir, halimbawa yung coffee table book na ang halagay 3.5 million. Sir, hindi kasi ito madaling magpagawa. Meron na ho ba itong dummy? Meaning, meron na ho ba itong artikulong na isulat? May mga nakuna na ba ng pictures dito? Itong coffee table book na ito? Kasi po ito, ini-schedule ito. Kumusta po ito? Opo. Well, again, lahat po ay nasa preparation pa.
pati po, kasi nga po hindi na pa naman yan sigurado kung matutuloy and hindi, and because of the amount, it will undergo the procurement law, and for procurement po yan. Pero yun pong meron tayong mga departamento katulad po ng communications and marketing that will be responsible in doing those and in preparing for the articles, the pictures, and kung paano po i-layout yung tinatawag na coffee table book kung mapapayagan. Okay, kasi nga po dito sir, hindi ho may tatanggi no, na ang magiging laman ng mga ito ay papuri sa mga opisyal ninyo, particularly po siguro kay Mr. Ledesma. At hindi naman may tatanggi din ngayon para lumalakas ang panawagan sa kanyang pagbibitiw o kaya po siya tanggalin sa pwesto. Kaya po parang sa pananaw nga po ng iba, ibibida po, wala namang question doon sa pagbibida, perhaps no, sa ilang pong mga accomplishment ho ng inyong pong opisina, pero yung pagbibida sa mga taong namamalakad ng PhilHealth, ngayon pa lang po, matindi na ho ang pagkontra. Ano po masasabi niyo ron? Well, again, we recognize all the comments or even complaints of several sectors of the society po. And again, gaya nga po ng nabanggit ko, lahat po ng ito ay nakaplano pa lamang. At hintayin po siguro natin kung anong magiging final approved activity. Para po, yun din po yung talagang may papatupad po natin. Opo. May tanong ko ba dyan? Tsaka kasi ako'y mag-iiba na ako ng paksa. Okay, sige, ito. Okay, can you guide us, Doctor? Matapos pong ating interview kamakailan lamang, una, ano bang kaibahan po sa reserve funds at investment reserve fund, Doktor? Manong Ted, pasensya na po because I am not so familiar. Hindi po ako finance person to respond to that. Okay. Siguro po Opo. I could go back. Opo. I could go back and answer niyo po ng mas tama po. Opo, sige po. Baka lang kasi magkamali po ako. Opo. Pero Doktor, kasi po ang binabanggit, di ba, ng mga mambabatas po na nagdesisyon nga dito po sa pag-zero ho subsidy ay dahil daw po malaki ang reserve fund ng PhilHealth. Inyo na ho ba na-confirma, Doktor? Ilan po ulit? 431 billion? 431 Go ahead. 431 billion po yung ating investment and reserve fund. Surplus fund and reserve fund. Are you sure the word is surplus? Yun po yung ginagamit ngayon ng mga tao na nagsasabi na meron po tayong surplus or excess fund. Kasi when you say surplus, as in excess, pero ang pinakahuling COA report, no, dito po sa PhilHealth, nagsasabi ang inyong insurance contract liabilities by ito pong 2023 ay 882.783 billion na po for 2023. Yes. And then by end ng 2023, 1.15 trillion, right? Trillion, yes. So inaamin po ninyo na ang inyong insurance contract liabilities ay aabot sa 1.15 trillion pesos 2023 pa lang. Opo, I'm not so sure with the figures, but yan naman po ay nasa financial statements po ng PhilHealth. Yes, opo. Yung ICL po or yung insurance liabilities po. Okay, sige. So, kung merong kang liabilities na higit doon sa binabanggit niyong umano ay surplus, di ba lumalabas dyan short ka sa pera? Short pa. Yes po, tama po. Tama po kayo doon. Actually, kung titingnan po natin yung buong figures and kung isasama po natin yung ICL na tinatawag, yung pong nabanggit nyo na billion or later on ay magiging trillion na, ay ganun po yung atin magiging feature sa actuarial projections po. Ayun, kumbaga po, sa actuarial position ng PhilHealth, hindi healthy ang inyo pong financial position? Well, I cannot confirm on that, but we will ask for our actuary.
Okay, sige, opo. Anyway, so sir, sa sitwasyon na ito, na tinanggalan po ng subsidy na for 2025 ang PhilHealth, at nangangako pa rin ang PhilHealth, no, na itutuloy ang mga programa at papalawakin pa. Paano ho namin ito paniniwalaan? Gayong nito hong nagdaan, kinakailangan yung mag-aumento ng contribution. Opo, and then hindi pa ho naman natutupad ang inyong mga ipinapangakong lahat. Di ba itong dental coverage tsaka yung outpatient, hindi pa ito existing today, di ba? Yun pong dental coverage that was approved by the board po last November 28, and bago po matapos ang taon ay ilalabas na po natin yan. Pero yun pong dental-alveolar procedures po ay so far covered na po yan ng PhilHealth kung meron pong confinement at may operasyon na kinakailangan gawin dito sa ating bibig. But dental care or outpatient oral health, primary care po, ay baka po ngayong matapos ang taon may lalabas na po natin yung polisiya. Opo. Pero yun nga naman po. Opo, sir, pero ito po ay pangako pa lang, di ba? Pangako pa lang ito kasi nga hindi pa actual na pinatutupad. That's my point po, doktor, di ba? Yes. Okay, sige. Para klaro ho Although para tayo approved by the klaro. board na. Yes. Kaya nga po, para ho tayo klaro. Kasi meron akong nakausap ng grupo ng mga dentista. Ngayon pa lang sinasabi, magpupulong-pulong sila kasi nga ang kanila is magtataas sila ng singil kasi alam nila matagal magbayad ng PhilHealth. Kasi kung ikaw magpapadentista at yung gagamitin ng dentista mga gamit sa iyong pagpapadentista ay puhunan din nila, di ba? Yung mga kung ano-ano man pong procedure yan, sa tagal ng bayad ng PhilHealth, sinasabi nila wala kaming choice kundi magtataas kami ng singil. Opo, yan, dito ho ba sa inyong binuo na kung ano man pong papaprubahan po ninyo, ay nakipagdialogo kayo sa mga dentista, sa mga grupo ng dentista? Opo, ang kausap po natin dito at ang atin pong kasama sa pakikipag-usap sa pagbalangkas ng benepisyo at ng tinatawag na polisiya is the Department of Health together with the Philippine Dental Society po. Okay. Opo. So ito hong outpatient, hindi ho ba ngayon pangako pa lang ito? Meaning ako isang senior, no? Opo. Ako'y nagpakonsulta doon sa aking orthopedic surgeon. Sabi niya, Ted, magpa-MRI ka. Kasi yun ang kailangan niya. Yung MRI ko, doon sa St. Luke's, hindi sakop ng PhilHealth kasi nga hindi pa sakop ang outpatient. Tama po? Well, Manong Ted, in 2022 po, nang lunsad na tayo ng tinatawag nating konsulta, yung konsultasyong sulit at tama, na kung saan po, yan po yung ating magiging base primary care or outpatient benefit package. And this will be turned into a comprehensive outpatient one. Noon pong sa konsulta, kasama na po dyan ang libreng konsultasyon, yun pong 15 na mga libreng laboratorio at diagnostics. Ganun din po yung 21 drugs na libre pong makukuha. At yan pong konsulta na yan ay makukuha natin sa ating mga accredited consulta providers. As of now po, yan is around 3,000 nationwide na kung saan mga around 400 po doon ang private clinics na nagpo-provide yan. And lahat po ay kinakailangang magpa-register to their chosen consulta provider para po magkaroon na sila ng tinatawag na outpatient benefit package. Now, this consulta po will later on be turned into a comprehensive outpatient benefit package na kung saan makakasama na rin po yung mga specialist care at saka po yung mga iba pong mga procedures katulad po ng sustainable development packages natin. At yun din nga po, yung nababanggit po ninyo na mga high technology diagnostics and imaging ay sa ngayon po ay pinag-aaralan na rin natin para po maisama siya. Opo. So, ang sagot po ninyo, hindi, di ba? Basically, hindi kasama. Very vital na Yes. Sa ngayon po ay hindi pa kasama. Yung nga lang po ang simple kong tanong. Kasi po, example, no, meron kaming pasyente tinutulungan, meron siyang problema po sa kanyang dibdib, babae ito. So, kinakailangan ng doktora na kanyang pupuntahan na eksperto ay ultrasound, no? That's one, kinakailangan po. Laboratory examination. Okay? And then, ako po, doon sa vertigo test,
mahal din po ito. So meron din po kang babayaran maliban doon sa ear specialist mo, meron pa po isang espesyalista, more or less po gagastos ka ng libo din. Pero lahat yun, sabi ng ospital, hindi pa sakop ng PhilHealth yan, kaya hindi kami makapag-claim. Pati po yung pasyenteng babae na may problema po sa kanyang dibdib. So basically po, itong binabanggit nyo na pangako na outpatient ay magiging bahagi na po ng PhilHealth benefit, practically po, hindi pa ito na patutupad, di ba? Opo, sa ngayon po ay hindi pa. Yun, Pero okay. katulad po nung nangangailangan po nung sa breast ninyo na nabanggit, yun pong mammography at saka ultrasound of the breast po, ay kasama na po yan sa ngayon doon sa ating consulta benefit package. Pero hindi So, nga po, yun pong, pero doc, hindi nga po lahat kasi yan. Opo, hindi po kasi lahat yan. Yung binabanggit yung paano po kung yung malayo pa yung kapanggagalingan ng pasyente? Para doon sa konsulta package na binabagay nyo. Simple ho lang mga tanong ko, Doc. Ito pong ipinapangako ninyo, pangako pa rin po ito. Hindi pa ho talaga ito na paitutupad. Yun po naman po ang basic po ng katanungan, Doktor, di ba? Kaya po na nabanggit ko, yun pong consulta providers natin is around 3,000 nationwide. At doon po, yung pong mammography or yung ultrasound of the breast ay kasama na po. So, para po makakuha ng benepisyo yung inyong binabanggit, doon po siya sa consulta provider na accredited ng PhilHealth magpupunta. Doc, sorry Doc pero yung isang pasyente ho, kasambahay for example, di ba? Merong pinakamalapit sa iyo na private clinic, no? Opo, chain of itong healthcare providers. Di po ba? Alam niyo ho yun, yung accessibility dito po sa binabanggit niyong serbisyo, yun po lamang po ang punto namin. So, kailan po ito mangyayari na ang inyong programa wala kang pipiliin na healthcare provider? Yun po ang tanong po namin dito po, Doktor. Para mas maintindihan po kasi yung 3,000 na iyan, saan po yan nakakonsentrate? Di ba? Saan po mga lugar yan? At yung mga yan, opo, paano na nakakasiguro na hindi ka din tatanggihan kasi hindi pa binabayaran ng PhilHealth? Yun pong 3,000 natin na binabanggit is nationwide at yan po ay nadoon sa ang listahan sa atin pong website. Kung kaya't ang atin pong mga miyembro ay pipili doon kung saan yung pinakamalapit at pinaka-most convenient for them. Kaya lang po kasi, nasa batas din po kasi na yun pong participation ng mga healthcare facilities sa atin ay hindi po automatic. Kailangan po silang ma-accredit or makontrata ng PhilHealth para po makapagbigay ng serbisyo at mababayadan din po natin. Opo, yung nga po, naintindihan po namin yun kasi nga hindi basta-basta, di ba? Kailangan ng PhilHealth accreditation. Pero yun nga po, no? Sa tinagal-tagal, ngayon po, hindi pa nga ito na ipatutupad fully. That's the point. So, naunawaan po namin, sabi nga ho ninyo, na ito na, palalawakin na namin, wag mag-alala. Sir, kung sa panahon na ang inyo pong pondo ay hindi nga sumasapat sa utang ng PhilHealth, paano kami maniniwala na palalawakin niyo pa ang inyong programa ngayong wala na nga kayong pera? Well, gaya po na nabanggit, gaya po ng mga binabanggit sa mga balita na tayo po ay maraming pera at kakayanin ng ating pera sa ngayon ang pagpapatupad at pagpapalawak at pagbibigay ng ating benepisyo, ayan naman po ay talagang ating tutugunan. Kasi po, pangako ito, at mahirap po kasi pag nangangako, pagkatapos hindi natutupad, lalo pong magbubunga ng frustration para po sa mga miyembro. Doktor, can you just enlighten us? Kasi ito hindi ko maintindihan Opo, itong sinasabi po na no balance billing, ano ho ibig sabihin nun? Dapat po kung kayo ay na-hospital at nako-consign po sa isang ward or basic accommodation, ay dapat po ay wala na kayong babayadan or dagdag na babayadan pa. Yan po ay nakasulat din doon sa tinatawag nating Universal Healthcare Act as no co-payment policy. So sa batas po ang nakalagay, pagka po pang gobyerno or pampubliko, ang kanila pong ward or basic accommodation is 90% of the beds. Pagka po private, it's 10% of the beds nila ay dapat po ward or basic accommodation. Kung doon po ma-hospital at yun po ang pipiliin na accommodation ng ating mga miyembro,
dapat po ay wala na silang babayadan pa. Opo, ito hong isang case study ho na aming ngayong hawak po. Siya po ay dati beneficiaryo ng miyembro ng PhilHealth. Namatay yung mister niya, so siya na po ang pumalit pag-contribute bilang direct contributor siya. Siya mismo nagbabayad ng kanyang premium. Siya po ay sumailalim sa maselang po na triple heart bypass, no? Dito po sa heart center. Of course, kasi nga po ito'y maselan, hindi ka naman pwede po na, di ba, isama sa ibang mga pasyente, di ba? Kasi nga po, delikado ma-infeksyon ka, di ba? Opo. Yung pong total bill niya, 709,000 mahigit. Pero ang PhilHealth lamang na ibinawas ay 27,300. Ano ang mga paliwanag po dito? Hindi siya nag-iisa, ha? Opo, ano ang mga paliwanag dito? Bakit ganito po lamang kaliit? Despite na siya po ang kanyang asawa direct contributors po sa PhilHealth, bakit ganito lamang kaliit po ang benepisyo sa PhilHealth? Opo. Well, Manong Ted, sa ngayon po, hindi ako makakapagbigay ng mismong evaluation. Siguro po, baka kailangan ko po or makita, may padala niyo po sa amin. Hindi, pero ano po ang rule of thumb dito ng PhilHealth? Kasi po hindi siya nag-iisa Opo, kasi po marami na, no? Ultimo si Attorney Mel Santa Maria, ganoon din po, no, na-confine din siya. Yun din ang sinasabi niya. No, bakit ho ba kapag po ito ho Philippine Heart Center, bakit ho ba kapag ang lalaki ng bill, napakaliliit lamang ng bawas sa PhilHealth? Ano ho ba ang rule of thumb dito basically po? Regardless po ito, wag ho natin puntahan yung mga binanggit ho ninyo na no balance billing policy. Ano ho ba ang rule of thumb dito? Paano ho ba, Doktor? Ang babayadan po natin ay kung halimbawa na operahan, kung ano pong klaseng procedure, meron pong nakasaad na pakete ang bawat procedure po. Kung ito naman po ay medical, meron din pong nakasaad na pakete na babayadan po natin dito. So, yun po ang rule po. Yun. So, yung nga po din, Doktor, kasi bakit po sa tinagal-tagal ng panahon at kung sinasabi nga nung una, ang impresyon ay binibigay sa bayan ay ang daing pera ng PhilHealth, bakit po kapag malaki ang gastusin at major ang operasyon, halos 20 mil lang ang ibinabawas. Yung po hindi namin maintindihan dito, Doktor. Bakit ko kaya ganon? Kaya ang ibang tao nagmamakaawa sa politiko para makakuha ng guarantee letter. Well, gaya nga po ng nabanggit ko, ang pamamaraan ng pagbabayad natin ay nakapakete po kung ano ang klase ng operasyon na ibinibigay or kung ano ang klase ng gamutan na binibigay. Kung kaya't ngayon po tayo ay nagre-review nitong pong ating mga case rates na ito para po mas matagunan natin yung ating mga tinatawag na kung halimbawa mas catastrophic yung cases, ay mas malaki po yung pakete na maibibigay natin. Katulad po ngayon, tayo po ay nagkaroon na ng ating mga review ng ating mga benepisyo. Example lang po ay yung pong ating pulmonya na dati ay 32,000 na binibigay natin. Ngayon po ay 90,000 na because napakalaki na nga po ng ginagasa sa pulmonya. Para po naman sa example ng ating mga operasyon, katulad po ng ating kidney transplantation, na ngayon po ay tataas na po at mas tataas na ng 100,000 yung ibabayad natin para po sa isang kidney transplantation. So, since 2023 po, tayo ay nag-review na ng ating mga cases pero hindi pa po ito lahat at meron po tayo mga priority. Okay, sige po. So ito ho na lamang po sa panghuli. Uulitin ko lang yung tanong. Opo. Sa panahon po nga na ang pondo ng PhilHealth ay limitado at dito po sinasabi nga kay na amin mismo ninyo na ang inyo pong liability ay palaki ng palaki at nabawasan pa kayo ng subsidiya galing po sa national government. Paano ho kami maniniwala na tututuhanin ng PhilHealth ang mga pangako nila? Well, gaya po ng nabanggit ko, Manong Ted, I am not so abreast with the ICL or dun po sa liabilities. Yun pong binabanggit natin na insurance liabilities on how to treat that. But syempre, pero
tama po, yan po ay nakasulat sa ating FS at nandun sa COA audit. But sa ngayon po, ang atin pong maipapangako at assure is patuloy po ang ating pagbibigay ng benepisyo at patuloy rin po ang pagpapalawak ng ating benepisyo. Katulad nga po ngayon, December 16 sa board, ay meron pa rin po tayong proposed benefit package enhancement and improvement na sana po ay maaprubahan din po ng ating board. Sige po. So, Dr. Pargas, kami po ay muli ho tatawag sa inyo. Sana po hindi ho kayo magsawa po sa aming tawag kasi po mga laking bagay din po ito na amin napapakinggan po ang panig po ng PhilHealth sa mga importanteng isyong ito. Opo, at balitaan niyo po kami. Opo, ito na lang ho pala. Meron na ho ba kayong bilang doon po sa mga indirect contributors po na maapektuhan? Meron na ba kayong bilang noon? Yun pong gaya po na nabanggit ko. Pareho pa sa din? ngayon po yung nakaregister. Gaya po nung nabanggit ko, yun pong nakaregister sa atin ngayon, na indirect beneficiaries is around 26 million. Opo. 15 million plus of that are the principal members and around 10 million are the dependents po. Okay, sige po. Sige, salamat po muli. Sige po, sa uulitin po, kami po'y makikibalita kung ano po ang desisyon ng board dito po sa inyo pong proposed na gastusin para sa inyo pong anibersaryo, sir.